Hello everyone! So for today's video, pag-usapan po natin ang mga pagsisinungaling ng ating mga anak. Okay lang ba ang magsinungaling? Normal ba ang pagsisinungaling? Ano ba ang dapat mong gawin kung sakasakaling nahuli mo yung anak mo na nagsisinungaling sa'yo? Kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please click the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga videos na ina-upload po natin. Would you agree with me if I say na sa panahon ngayon, ginagawa ng normal ang pagsisinungaling? So if you agree, please type agree in the comment section. So isang proof na lang, sa social media, nauuso ngayon yung tinatawag nating gaslighting. So ito yung pagmamanipula gamit yung impormasyon na magkaroon ng kalituhan sa mga tao. Ang style na to is that they keep on telling the lies over and over again hanggang itong mga kasinungalingan na to ay siya na yung paniniwalaan na parang ginagawang katotohanan. Ang napakadelikado sa pagsisinungaling o mga kasinungalingan is that it can destroy relationships and even it can destroy the society. In fact, sa Bible, very apparent na sinasabi mismo sa Bible na yung mga liars, ang mga sinungaling ay mapupunta sa impyerno. Now, ang tanong, gusto mo ba na ang anak mo ay lumaking sinungaling? O kaya, gusto mo bang maging habit o pag-uugali na ng anak mo ang pagsisinungaling? Di ko na alam kung anong klaseng values na meron ka kung ang sagot mo sa mga tanong na yun ay oo. Ito ang aking mga tips kung sakasakaling mahuli mo yung anak mo na nagsisinungaling sa'yo. Una, alamin mo kung bakit kailangan ng anak mo na magsinungaling. Tandaan na lahat ng mga pagsisinungaling ay may dahilan. Bago ka mag-react, kalma lang muna at alamin mo kung bakit kailangan niya magsinungaling. Ang mga bata ay nagsisinungaling because of the influence that they believe na yung magkaroon ng masakit na parusa sa bawat kamalian na kanilang mga ginawa. Ito ang magiging malaking problema kung wala tayong mga magulang at anak natin ay wala tayong open communication, wala tayong time, hindi tayo nakapag-establish ng intimacy, kaya wala tayong close relationship sa ating mga anak. And yung mga anak natin, ang tingin nila sa atin ay isang hostile space o hostile environment. Parang tingin nila sa atin ay hindi safe space para sila ay mag-express ng kanilang nararamdaman o yung kanilang mismong kamaliang ginawa. Pangalawa, kumalma at sabihin sa anak mo na alam mo na nagsisinungaling siya sa'yo. Kadalasan sa atin, kapag nahuli natin yung ating mga anak, ay agad nagre-react tayo. Tapos, ang nangyayari pa ay minumura natin, sinisigawan, o kaya naman agad ay sinasaktan, either pinapalo, sinasapak, o kung anuman. Iwasan natin yung accusatory language, o kaya yung paninigaw, dahil hindi ka pinapapansinin ng anak mo. Kasi hindi rin naman niya maiintindihan yung mga sinasabi mo. Allow your child to have time to talk with you in a calming manner. Of course, sabihin mo na yung disappointed ka. Hindi naman bawal yun, So mas magandang i-express mo sa anak mo that you're also disappointed at saka nalulungkot ka rin sa ginawa niya na pagsisinungaling sa'yo. Again, napakahalaga na ma-establish mo talaga yung open communication, yung magkaroon kayo ng intimacy, at nagbibigay ka talaga ng time. And also, napakahalaga in this tip is that meron kang pagtuturo or teaching of the internal values. Pangatlo, huwag parusahan agad-agad. Ang tendency kasi natin, hindi pa natin napakinggan, agad pinapalo, sinasapak, o kaya minumura. Alam mo, pag ganun yung gagawin natin, mas lalong pinapalakas mo lang yung kanilang paniniwala na dahil sa makamali ang ginawa ay ang pananaw nila tuloy ay yung consequences dapat laging ibinibigay, laging may parusa, dapat may laging masakit na parusa sa bawat kamalian na ginagawa. Ang tip ko lang dito is that allow your child to experience the natural consequence ng kanyang ginawang kamalian. Pang-apat, mag-focus ka sa internalization of values. Mag-isip ka ng strategy kung paano mo maituro ang maaaring negative na result sa kanyang pagsisinungaling. Ang mahalaga na ang perspective mo dapat ay long term. So kung agad-agad, paparusahan mo agad yung anak mo, wala man lang na iturong internal values, ang magiging short term ang effect nito. Ang mangyayari ay susunod lang yung anak mo, nagiging masunurin lang siya, kunwari bait-baitan,
O kaya nagiging honest lang siya or nagiging tapat dahil andyan ka. Pero pag wala ka na, balik rin sa dating gawi. Kapag ang pagiging masunurin sa bata ay dahil sa siya ay takot, hindi dahil ay siya ay may respeto o kaya naunawaan niya yung values na itinuturo mo, ay mawawala ng silbi yung whatever effort that you are exerting para mabigyan ng tamang pagdidisiplina yung anak mo. And for sure, mabubuhay at lalaki siya at magiging independent siya sa pagsisinungaling. And the worst is that what if kung magiging magnanakaw siya o kaya magiging corrupt. Panglima, be a model of honesty sa anak mo. Kung ikaw ay sanay ng magsinungaling, yung ginagawa mo yung pagsisinungaling na normal sa loob ng bahay, sa labas ng bahay o kaya sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan, asahan mo na ganun din yung anak mo. Alam mo, sa lipunan natin ngayon, parang ang iniisip ng lahat ay napakamahirap na maging tapat o maging honest. Parang yung kultura natin na pinapairal o pinapauso ngayon ay parang mas madali na lang yung magsinungaling ka kaysa magiging tapat ka. Now, kung tayo ay nangangarap ng isang magandang lipunan, tayo ay nangangarap na maging matagumpay ang buhay ng anak natin, huwag nating gawin na choice yung pagsisinungaling. Huwag nating hayaan na yung katagang honesty is the best policy na magiging dekorasyon lang o naka-imprenta o nakapaskil lang sa mga dingding ng ating mga paaralan. If you are learning from this video, please share this to your friends, families, sa kapitbahay mo. And also, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. So see you guys in our next video.